Mga kapatid at mga panauhin, tayo po'y sama-samang manalangin po sa Diyos. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kaming mga magkakapatid sa bawat pagtibok ng aming mga puso na kami ay nakakahinga ng maluwag. Nararamdaman namin ang iyong pagmamahal. Sa bawat sandali na meron pa kaming buhay at lakas upang makabahagi sa iyong banal na gawain, ito'y utang na loob namin sa iyo. Na kami ay nagkaroon ng mabuting pagkakataon para kami ay maging makabuluhang mga nilikha mo. Sana patuloy mo kaming mapagtiisan. Magamit mo kami sa aming kaliitan sa ikaluluwalhati ng iyong marangal na pangalan. Sa paraang minamarapat mo, gaano man kaliit hanggang sa pinakamalaki, kung saan kami magiging dapat. Sana, bahala ka na po na gamitin kami kung saan mo minamarapat, Panginoon. Kalakip nitong paghingi namin ng tawad sa aming mga kasalanan. Ngayon nagpatawad na kami sa mga nagkasala po sa amin. Panginoon, samahan mo ang iyong mga lingkod na gumagawa ng mula sa puso dahil sa pananampalataya. Sa pag-asang tinatanaw namin na darating ang isang araw, matatapos ang lahat ng tiisin at hirap sa buhay na ito. At makakamit namin ang pangako mo, buhay na walang hanggan. Sana magkasama-sama kami, ang aming mga sambahayan, ang aming mga anak, hanggang sa pangako mo, buhay na walang hanggan. Kaya pakiusap namin sa iyo, huwag mo kaming pababayaang nag-iisa. Makapanatili sana kami na matapat na naglilingkod sa iyo sa anumang kalagayang aming kinaroroonan. Kaya may mga karamdaman, may hirap na pinagdadaanan sa buhay. Maging matatag pa rin kami sa pananampalataya at pag-ibig na itinuturo mo upang makasapit kami hanggang sa katapusan ng aming mga pagtakbo. Sana bahala ka na po sa bawat suliranin ng iyong mga lingkod. Ikaw ang nakakaalam ng pinakamabuti sa amin. Sa kalooban mo, tugunin mo ang bawat hibik ng aming mga puso sa aming ikabubuti. Sana lagi mo kaming kaawaan. Panginoon, bahala ka na rin sanang magbukas ng puso't kaisipan ng aming mga kapwa-tao na kaisa namin sa pagkakatipon pong ito. Minsan pa, buksan mo po ang pinto ng iyong salita sa aming taga-akay, alang-alang sa aming mga magkakapatid na nagnanasang maging dapat sa iyong kaharian. Panginoon, sa namin nilalagak ang lahat ng aming mga kabalisan sa buhay. Tumaasa kaming higit sa aming masasabi at iniisip. Nakasang-ayon ng kalooban mo na aming ikabubuti ay ipagkakaloob mo at nananatiling iyo po ang pinakamataas na kapurihan at karangalan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Minsan pa, salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin na makasama namin sa aming pagkakatipon. At salamat sa Diyos, muli tayong mayroong mabuting pagkakataon upang tayo po ay patuloy naman na makapagsama-sama ng pagtutulong-tulong sa pagtupad ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. At nasa day 13 na po tayo ngayong araw na ito, mamayang gabi po, 7 p.m. Philippine Standard Time sa ating isinasagawa na Mass Indoctrination. Meron na lamang po tayong ilang sessions na nalalabi dahil kung loloobin naman po ng Diyos, ang atin po namang schedule, mga kapatid, ng ating mass baptism ay kung loloobin ng Panginoon sa darating na po na Biyernes. Yan po ay April 24, atin pong mass baptism. Kaya magpapasimula na rin po tayo naman ng panibagong session ng ating mass indoctrination sa April 27, araw naman po ng Lunes, alas 7 ng gabi. Patuloy pa rin sana tayo po na sa tulong ng Diyos ay magkaisa na ang atin po namang mga panauhin ay maalalayan upang matapos po nila ang pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesus. At paalala po sa ating mga kapatid na mga senior citizens, loloobin ng Diyos, minsan pa po ay magsasagawa tayo ng MCGI Seniors Day sa April 26. This coming Sunday na po yan, kung loloobin ng Panginoon, alas 9 po ng umaga sa iba't ibang mga lugar po na ating pagdarausan para makapagbigay serbisyong muli sa tulong ng Diyos ang kapatiran sa atin pong mga kapatid na senior. Iba't ibang mga serbisyo po na libre po yan na serbisyo mga kapatid para sa ating mga kapatid na senior citizens kung loloobin ng Diyos. At tayo po naman ay sama-samang makapagpatuloy ng paglilingapan at paglilingkuran sa pamamagitan ng pag-ibig. Huwag niyo po kalimutan, 9 a.m. po yan, Philippine Standard Time. At makipag-ugnayan na lamang din po sa atin po namang mga assigned servants at coordinators sa inyong mga lugar. Kung sakaling meron pong ibang pangangailangan o mga serbisyong mauunang kailangang maibigay sa inyo para po naman makadalo kayo dito sa atin pong isasagawang MCGI Seniors Day. At tuloy na po tayo sa pagkakataong ito ng mga ng ating pag-aaral, kapatid na Rodel, ng mga katwiran na ating pinasimulan. Brad Rodel, yun bang ganti ng Diyos at ganti ng tao magkapareho? Hindi po. Yan, oo. Audio mo, wala. Wala. Hindi ka namin madinig. Wala audio na Brad Rodel. Parang hindi kaya yata nagbabayad ng internet eh. Ayan. Akala ko pa naman may bago ka ng gadget na binigay si Brad Josel eh. Parating pala buwa tayo. Ayan ako. Nag-i-in and out. Sige, pakiayos lang po mga kapatid. Meron kasing dalawang bagay, kapatid na Josel, na pinag-uusapan tayo. Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Diba, Brad Josel, nung nakaraan? Opo, kuya. Ngayon, kung merong ganting tinanggap, anong ganti yung tinanggap na sinasabi mo? Opo. Doon po sa previous na pag-aaral natin ay meron pong ganti kaagad kasi ang tao eh. Ang tao po nagre-react pagka mabuti sa paningin niya, maaring mapuri ka. Meron naman kahit mabuti na yung ginawa mo, ang ganti ay masama doon sa mabuting iyong ginawa.
Pero nailinaw niyo po sa amin, Kuya, it doesn't end there. Meron pong ganti na mula sa Panginoon na siya pong matuwid na nagbibigay ng hatol, ayon naman po sa ginawa ng tao, Kuya. O una sa lahat, sino ba kasi yung dapat na gumanti? Diba, no? Opo. Yun ang dapat nating laging isipin, ano? Pakibasa mo, kapatid na Josel, yung Santiago 4:12. Ito po. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Hindi mo ba naiisip yun, ano? Sino ba nagbigay ng kautusan? Ang Panginoon po. Sino ang hukom? Siya rin po. Isa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Opo. Sa makatwid bagaan wika ay ang makapagliligtas at Makapagwawasak. datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? May humahatol ba sa kanyang kapwa? Ay, opo, Kuya. Ngayon, tanong, dahil ba hinatulan mo yung kapwa mo, yun na din ang hatol ng Diyos. Hindi po. Obviously po, Kuya. Ang linaw po ng punto na yan, hindi po. Kaya, ang isang bagay, makapagliligtas, makapagwawasak. Ngayon, kung halimbawa, ikaw, sabihin mo, winasak mo yung kapwa mo, hanggang wasak ka lang kung magwawasak ka man. Bakit? Kaya nga, huwag ninyong katakutan yung pumapatay ng katawan. Diba? Bakit? Hanggang dun lang sila Pagkatapos nun, wala na silang magagawa. 12:4 ng Lucas, kapatid na Josel. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapaon ako sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Kita mo, ano? Bakit? Meron, pagkatapos na pumatay, kung halimbawa, ang iginanti sa'yo, Brad Josel, pinatay ang iyong katawan. Pagkatapos nun, wala na siyang magagawa. Pero pinatay yung katawan mo. Pagkatapos nun, wala na. Kaya pinagpapauna ko ang wika sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay, may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Ano ibig sabihin? Kung halimbawa, kapatid na Josel, ang Diyos sinasabi, tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatwid baga, makapagliligtas siya at makapagwawasak. Kaya sino kanwi ka na humahatol sa iyong kapwa? Bakit? May humahatol talaga sa kanyang kapwa Kaya nga, ang hatol niya, patayin niya. No? Dahil sasabihin niya, masamang tao ito.
Oo, di ba merong gano'n, no? Kaya ikayan pinatay kasi masamang tao eh. Pinatay. Pero hanggang dun lang ang maaari niyang magawa. For the sake of argument, masamang tao. Pinatay niya. Eh alin lang yung napatay niya? Yung katawan. Eh may kapangyarihan ba siya na makapagwasak naman sa impyerno, magbulid sa impyerno? Wala. O edi ang maaari niya lang maibigay na hatol, eh hanggang doon lang, kapatid na Josel, sa kung halimbawa ay silya elektrika o lethal injection, ano, eh hanggang doon lang yon. Ano lang yung naihatol mo? Ano lang yung iyong nagawa? Hanggang patayin lang yung katawan. Kasi meron naman talagang gumawa ng masama. Sabi, Yanika ay gumawa ng heinous crime. And because of that, kapatid na Josel, hinatulan siya ng sa ibang bansa, alimbawa, na epektibo o mayroong batas ng tinatawag na capital punishment na death. Kasi mayroong mga countries, kahit naman sa atin dati, mayroon noong tinatawag na death penalty. So, ang penalty is death. Kaya mayroon noon na mga nasilya elektrika. Electric chair. After that, sinabi nila, nag-amyenda, may mga amendments na ginawa, hindi na electric chair. Ang ginamit naman noon after ng kamatayan na parusa sa silya elektrika ay pinalitan yung silya elektrika ng tinatawag nila na lethal injection. Pero ang resulta pa rin nun, kamatayan. Eh ano ang napatay? Katawan po. Katawan. Pagkatapos nun, ano kasunod? Wala na po silang magagawa, sabi ng Panginoon. Eh yun lang eh. Ano pa magagawa nila? So for the sake of argument na yan ay gumawa ng heinous crime at sa isang bansa na may death penalty ay hinatulan ng kamatayan, napatay yung katawan. Yun ang hatol. Pero hanggang dun lang. Wala na silang kapangyarihang makapagbulid sa impyerno. O kung halimbawa, hinatulan na din ngayon dahil heinous crime talaga ang ginawa, At yun ngayon din ang talagang hatol ng Diyos, na ito talaga'y masamang tao talaga ito, na gumawa talaga ng kasamaan, marapat talaga na parusahan. After dun, namatay na yung katawan, wala na pala. Di sasabihin lang yun, parang, yan na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pagkatapos mo namatay, tapos ka na. Lalo na kung ikaw naman alam mong mamamatay ka na din lang, di para lang yan yung sasabihin na iba, mamamatay na rin lang ako, maghanap na ako ng damay. Kung nagkaroon siya ng AIDS, nagkalat na siya ng AIDS. Mamamatay na din lang siya, naghanap na siya ng damay niya. Total, pagkatapos naman ito, wala na nasasakyan mo. At iniwanan na ba tayo ni kanina lang, nandyan siya. Ayan. Pero, Brad Josel, nasusundan mo ba yung pinag-uusapan natin? Opo, kuya. Iyan po ay pumapasok dito sa linya ng mga prinsipyo na iyo pong nailatag sa amin doon po sa ating nakaraang pag-aaral, lalo na po sa ating pasalamat. Kasi nga po, ang tao humahatol kaya nga po may iginaganti yan doon sa ginawa mo, kung ano man ang sa palagay nila, depende sa tao. Pagkakaaway mo kahit na
yan po ay mabuti talaga ang ginawa mo. Pasok sa standards, kumbaga, kahit na ng Diyos, yung ginawa mo, mabuti talaga. Wala ka pong gagawing mabuti sa mga yan. Ang hatol nila lagi sa'yo, masama, pangit. Wala pong mabuti na walang puri na sasabihin sa'yo yan. Pero meron naman po, kahit naman po hindi naman totoong mabuti, yun po ay pagpapaimbabaw lang. Sabi mo nga po, napupuri naman ng tao. Pagka hanggang dun lang tayo sa hatol ng tao, hindi po talaga justice pa yun Kasi yan pong binasa nyo sa amin sa Santiago, basahin natin ulit itong 4:12, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Dalawa po yan na pinapapansin nyo sa amin. Makapagliligtas, makapagwawasak. Yun din yung nagbibigay o tagapagbigay ng kautusan, siya rin po yung hukom. Ngayon, ikaw na tao, sino ka naman na humahatol sa iyong kapwa? Nasa anong poder at posisyon meron ka para yung hatol, masabi mong yan na talaga. Hindi po dun na matatapos talaga yun mga kapatid. Kahit ano man naging hatol ng tao sa ginawa natin, ang talagang lulunduan, meron pong iisa na tagapagbigay ng kautusan at hukom. Kasi siya naman po nagbigay ng kautusan. Sabi nga ni Kuya, yun din talagang, yun po ang hukom na hahatol dapat. Tapos, siya po ang kaibahan, makapagliligtas at makapagwawasak. Which brings me, nung tinalakay nyo na rin po yan, Kuya, nailabas actually natin recently rin po sa mga topic trivia. 4 years ago, nung basahin nga po ni Kuya yung gist ni Mateo, kasi may katatakutan tayo dapat Ang katakutan natin, ang sabi sa gist 28 muna, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kasi yan merong pang mga detalye na kay Lucas may makikita ka na sinasabi ng Panginoon. Bakit hindi ang katatakutan mo? Yung pumapatay ng katawan. Kung ang hatol nila, kahit na dinaan na nga ni Kuya doon sa legal process na nga ng tao Kahit halimbawa sa korte na dumaan, yung mga bansa na nag-i-implement ng death penalty, halimbawa, nung panahon na inabot ko na rin po yun, inabot namin nila Kuya yung panahon na yun. May silya elektrika dito po sa Pilipinas. Tapos, nagkaroon din po ng mga sa iba-ibang bansa, lethal injection, death penalty, na ang gagamitin gas chamber and so on and so forth. Kung ano man po yung nagiging pinaka-punishment doon sa kung gagamitan nila ng death penalty. Pero ang lundo lang, hanggang napatay ka lang doon sa ang katawan mo napatay Pero napakaganda ng sabi ng Panginoong Hesukristo kay Lucas. Bakit? Kasi hanggang doon lang yun At sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan. At pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Hindi ka naman kayang puksain yan sa impyerno. Hanggang nawasak lang nila yung katawan mo, napatay. Pero hanggang doon na lang yon. Hindi na sila makadudugtong pa beyond that. Yun ang pinaka-extreme na pwede nilang gawin. Kaya Brad Josel, yung mga naninirang puri, hindi ka pinapupurihan nun. Opo, Kuya. Diba? Opo. Sinisira nga yung puri mo Diba? Pero, tandaan mo, Brad Josel, sa tao lang nila masisira ang puri mo. Dahil alam ng Diyos kung sino ba talaga yung kapuri-puri at sino ba yung hindi kapuri-puri. Dahil mayroong pinupuri, hindi dapat purihin. Diba? Dahil meron ngang nagsasabi sa masama na mabuti, meron nagsasabi sa mabuti na masama. Ano ang sabi? 5:20 ng Isayas,
ano ang sabi ng Biblia, kapatid na Rodel? May audio ka na ba? Tignan mo nga, sample nga. Sound check po. Ayan, ano sabi? Ito po. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. No, tignan mo. Di meron ganun, Opo. na ang pinupuri, ang tinatawag na mabuti yung masama. Dahil ba tinawag nila na mabuti yung masama, mabuti na nga yun? Hindi O po. tinawag naman nilang masama yung mabuti, masama na nga yun? Hindi po, kuya. O pinuri nila yung hindi dapat papurihan, kapuri-puri na nga yun sa Panginoon? Hindi po. Kaya ano ang binibilin nga? Kaya sinasabi yung nasa sa isa-is ng Efeso, kapatid na Rodel, yun yung sinasabi ni Pablo. Ano yun, Brad Rodel? Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Kita mo, no? Opo. Merong paglilingkod sa paningin para makapagbigay lugod sa mga tao. Opo. Ano ang dapat? Kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Kasi meron, makapagbibigay lugod ka pala, maaari kang makapagbigay lugod sa tao, kapatid na Rodel, na hindi ka naman nakapagbibigay lugod sa Diyos. Opo. Anong ibig sabihin? Di napalugod mo yung tao, pero ang Diyos hindi mo napalugod. Opo. Dahil paglilingkod sa paningin, at yung paglilingkod sa paningin, ang mapalulugod mo lang doon, Brad Rodel, tao. Opo. Kaya nga ang sabi ng apostol na si Pablo, hindi dapat na ganon, kundi bagkus, gaya ang wika ng mga alipin ni Kristo. Di ito, paglilingkod ito kay Kristo. Alipin nga ni Kristo, no? Paglilingkod ito sa Diyos, hindi paglilingkod sa paningin. Paano yun? Ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Yan. Di ganun ka-importante. Brad Josel, Brad Rodel, Opo. na gagawin mula sa puso yung kalooban ng Diyos. Ano ngayon ang mahalagang mapapansin? Ano, Brad Rodel, Brad Josel? Ano po, kuya? Ayan ang liwanag Gaya ng alipin ni Kristo. Di hindi paglilingkod sa paningin. Ayun ang paglilingkod. Paglilingkod kay Kristo. Opo. Kasi alipin ni Kristo. Yung alipin ni Kristo, naglilingkod kay Kristo. Paano yun? Ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ba't nire-reiterate yun? Yung naglilingkod hindi sa paningin, kundi naglilingkod kay Kristo, gaya ng alipin ni Kristo, na ginagawa mula sa puso. Di meron gumagawa hindi mula sa puso. Tama po. Kasi ba't sasabihin nga na ginagawa mula sa puso?
Opo, kuya. Tama po. Meron kasi gumagawa hindi mula sa puso. O kaya nga paglilingkod sa paningin. Makapagbibigay lugod rin, kapatid na Rodel. Pero kanino makapagbibigay lugod? Sa mga tao. Sa mga tao. Mm. Sa mga tao lang. Opo. O ngayon, tanong. Kung ginawa mo naman yung paglilingkod gaya ng alipin ni Kristo, kapatid na Rodel, na ginagawa mo mula sa puso yung paglilingkod, pwede bang makapagbigay lugod rin sa tao yun? Opo, kuya. Oo. Opo. Hindi ba? Opo. O kaya, pumapasok yung sinasabi ni Pablo na kapuri-puri sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Panginoon, at sa paningin ng mga tao. Kaya nga sabi niya, iniisip namin, yung sa 8:21 ng ikalawang Korinto na pinag-aaralan natin, hindi, yung mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. O edi, maaari rin niyang makapagbigay lugod sa mga tao. Opo. Pero what is important is, nakapagbibigay lugod, una sa lahat, higit sa lahat, sa Panginoon. Amen. Otherwise, napalugod mo lang tao lang. Ano silbi ngayon noong napalugod mo ang tao? Maaari, possible, although not at all times, ay tumanggap ka ng kaluguran ng tao. Malugod sa iyo yung tao. Mhm. Bakit sinasabi naman natin not at all times? Kasi meron naman, kahit nakalugod-lugod na ginawa mo sa kanya, hindi pa rin nalulugod eh. Opo. Kasabihan nga ng mga Tagalog, Brad Rodel, Brad Josel, pakainin mo man ika ng kalabaw. Brad Josel ang kadugtong? Hindi raw po malasahan, kuya. Malalim ang panlasa. 'Di ba? Hindi mo mapasaya. Malalim ang kaligayahan, Ano ibig sabihin? Maaari na kalugod-lugod na hindi pa rin siya nalulugod. Possible 'yun. Kaya nga sinasabi doon sa aklat ng awit, sa pag-ibig ko naging kaaway ko sila. Ang iginanti nila ang wika sa akin, ginanti nila ay kasamaan, sabi dun sa 109.5 ng awit. Kasamaan sa mabuti. Pagtatanim sa pag-ibig ko. Kaya, pwede pa din mangyari yun, kapatid na Josel, kapatid na Rodel, na hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit nakalugod-lugod pa yan, nalulugod yung tao. Merong ganun. Walang kaluguran. Pero isang bagay ang reality. Mayroong nakapagpapalugod sa tao. Pero hindi nakapagpapalugod sa Diyos. Kaya nga, ang bili ni Pablo, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Kundi bagkus, gaya ng mga alipin na ginagawa mula sa puso. Bakit? Meron kasi gumagawa hindi mula sa puso. Kung hindi mula sa puso, Brad Rodel,
makapagbibigay lugod ba sa Diyos? Hindi po, kuya. Nakikita niya ang puso. Nakikita niya ang puso. Opo. Di hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Opo. Maaaring makapagbigay lugod sa mga tao. Pero hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Bakit? Kasi hindi ginagawang mula sa puso. Paano mo naman masasabing ginagawa mo mula sa puso yung kalooban ng Diyos? Di doon nga pumapasok yung 11:6. Balikan mo ng Ebreo, kapatid na Rodel. Opo. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Paano mo ngayon pagmamatsin yun? Di ba? Opo, kuya. Pagka gumagawa ng mula sa puso, ibig sabihin nun, gumagawa yun may pananampalataya. Amen. Otherwise, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Di mo pwede sabihin gumagawa yun ng mula sa puso. Opo. Bakit? Kasi, hindi kalugod-lugod yung hindi gumagawa ng mula sa puso Opo. Kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Di yung walang pananampalataya, hindi gumagawa ng mula sa puso yun. Opo, tama po. Pag gumagawa ng mula sa puso, gumagawa yung may pananampalataya, kapatid na Rodel. Amen. Amen. Nakikita mo na ba yung relationship niyan, Brad Josel? Ayan na naman, nakaka-amaze na naman yan. Yan pong size na yan na naka-split screen sa atin. At saka 11:6. Ay, ako po hindi ko naman po alam kung ako po nagbabasa naman kahit papaano ng mga talata na yan. Hindi man lang po dumugtong sa isip ko yan Paano nga hindi nakaka-amaze? Tingnan nyo nga po yan. Sa 6:6 ng Efeso, alin ba yung nakalulugod sa Diyos? No? Kasi dapat, hinimay ni Kuya, una, dapat hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Ang kabaligtaran, kundi bagkus, gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Pagka tayo, gagawa, dapat ginagawa nating mula sa puso ang kalooban ng Diyos kasi hindi dapat na paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Kasi ang Diyos ang dapat malugod sa ginagawa natin Hindi naman ang bibigyan natin ng kaluguran yung tao kaya tayo gagawa. So dapat specific sa atin, naintindihan natin, gaya ng mga alipin ni Kristo, na yung mga alipin ni Kristo, ginagawa nila yan, yung kanilang paglilingkod mula sa puso, yung kalooban ng Diyos. Hindi para magbigay lugod sa tao. Kasi sa ganun malulugod ang Diyos Pagka ginagawa natin mula sa puso, yung kalooban ng Diyos gaya ng mga alipin ni Kristo. Kung tayo nga'y alipin ni Kristo, sabi natin, dapat swak tayo dyan. Kumbaga po, pasok tayo dyan sa requirement na yan. Gagawin natin mula sa puso ang kalooban ng Diyos para ang Diyos pong malugod. Hindi naman ang palulugurin natin ng tao kaya tayo naglilingkod. So, paano itong dumudugtong at pumapasok yung 11:6 ng Hebreo? Sabi ko, paano nadugtong yun? Ang galing naman ng pagkakakabit. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Yan, dyan tayo muna. Kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya kanina nung pinagmamatch ni Kuya, paano yan nagmamatch? Sabi niya doon sa 6:6 ng Efeso.
Yung po kasing paglilingkod sa paningin, pagbibigay lugod sa mga tao yan hindi naman pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos kapag paglilingkod lang sa paningin ang gagawin natin. Kailangan, gaya ng alipin ni Kristo, na mula sa puso ang ating mga paggawa doon sa kalooban ng Diyos. Pagka walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya doon sa tanong ni Kuya, paano mo naman masasabi na ginagawa mo ngang mula sa puso ang kalooban ng Diyos? Kasi sa akin, hanggang doon lang po ako. Hindi ko man po idudugtong sa 11:6 ng Ebreo. Sasabihin ko lang siguro doon, pagka po, ako po, taus puso po. Wala pong kapaimbabawan kung gagawin. Ganun lang ang maisasagot ko, gaya ng pinagbabatayan ko kasi siyempre yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Pero hindi Magkasama pala yan. Pag sinasabing ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos, ginagawa mo rin sa pananampalataya yan. Bakit? Para maging kalugod-lugod, yung gagawin mo dapat ginagawang mula sa puso ang kalooban ng Diyos, gaya ng mga alipin ni Kristo. At nandoon po ginagawa mo sa pananampalataya kasi hindi naman maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya kung walang pananampalataya. Sabihin mo man na galing sa puso mo talaga, wala namang pananampalataya, invalid yon. Magkasama po pala yun, Kuya. Hindi totoong galing sa puso yun. Yun. Pagka walang pananampalataya. Pagka hindi ginagawa mo ng may pananampalataya o hindi mo ginagawa sa pananampalataya, hindi mula sa puso yun. Galing talaga. Yun ang suma total nun. Kasi hindi maaaring maging kalugod-lugod yung kung walang pananampalataya. O ngayon, paano mo gagawin? Gagawin mo mula sa puso para maging kalugod-lugod. O paano mula sa puso? O di may pananampalataya. Otherwise, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. O, hindi ba? Ngayon, ganito naman, kapatid na Rodel. Kalugod-lugod sa Diyos. Sino ka naman at hindi ka nalulugod? Nalulugod na nga ang Diyos. Opo. Hindi mo ba nare-realize yun, Brad Rodel? Opo. Kaya sinasabi, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Opo. Bakit? Tagapagbigay ng kautusan at hukom, iisa, yung makapagliligtas, makapagwawasak. Isipin mo, no? Kaya sino ka humahatol sa iyong kapwa? Kalugod-lugod sa Diyos pagkatapos sa'yo. Hindi kalugod-lugod. Opo. Yun ang isang balintuna, kapatid na Rodel. O ngayon, maging hindi man kalugod-lugod para sa'yo sa paningin mo. Kung kalugod-lugod sa Diyos, ikaw naman hanggang dyan lang ang magagawa mo Yung sabihin mong hindi ka nalulugod, that's fine. Bakit? Hanggang dun lang naman magagawa mo Kaya nga, yung sinasabi ng sulat ni Pedro, di ba, napakaganda, kapatid na Rodel, na dapat po nating madala. Otherwise, baka ikaw ang madala, kapatid na Rodel. Na dahil, sasabihin mo, ginawa ko na nga ang lahat pagkatapos Diba, para ka pala anyang tiyang kabayo Oo. Bakit? Dami sa dami ng kinain, hindi pa rin nabubusog Oo. Diba ganun, kapatid na Rodel? Opo. Opo. Pero hindi yun ang dapat mong titignan. Bakit? Yun nga. Basahin natin, sabi ni Pedro. Pakibasa mo, kapatid na Rodel, yung unang Pedro 2:19. Opo. Sapagkat ito'y kalugod-lugod. Ayun na naman,
alin yung kalugod-lugod na yon? O, wag mong kalilimutan, hindi maaaring maging kalugod-lugod kung Kung walang pananampalataya. di nung sabihing ito'y kalugod-lugod, isang nakapaloob doon, kapatid na Rodel? Ito po'y may pananampalataya, kalaki pang pananampalataya. Ayan. Mula. Sa puso ito. Hindi pwedeng mula sa puso kung... Kung walang pananampalataya. Ayan, kapatid na Rodel. Ano ngayon? Ano ngayon ito? Nakalugod-lugod, kapatid na Rodel. Tuloy natin. Sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa budhing ukol sa Diyos, ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matwid. Sapagkat Anong kapurihan nga? tingnan mo. kayo'y- Teka muna. Eto na, no? Opo. May kapurihan ba, kapatid na Rodel? Wala po eh. Anong kapurihan nga? Kanino? Kanino Kung walang kayo'y- kapurihan? Kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y Kanino nga walang kapurihan? Kasi anong kapurihan nga? Kaninong kapurihan pinag-uusapan? Anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis? Kapurihan kanino? kapurihan po sa Diyos at kapurihan sa tao. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, meron ba, ba't nagbabata? Hindi pinupuri ng tao. Hindi nagiging kapuri-puri sa iba. Opo. Pero ang ginagawa mo mabuti. Opo. Inyong tanggapin na magipagtitiis. Kapatid na Rodel? Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Yun, kapatid na Rodel. Ba't kalugod-lugod sa Diyos? Kasi ginagawa mula sa puso, ginagawang may pananampalataya, kaya kahit nagbabata, gumagawa ng mabuti. Ayon, kapatid na Rodel. Hindi man ngayon mapuri ng tao, hindi man maging kalugod-lugod para sa tao, pero kalugod-lugod naman sa Diyos. Amen. Abay, napakabalintuna naman ikaw kung hindi nagiging kalugod-lugod sa'yo, yung kalugod-lugod sa Diyos. Abay, may sira ang diferensya mo. Tama po. Hindi ba, kapatid na Rodel? Opo. Kasi kung gumagawa man tayo na mabuti at nagbabata tayo dahil ikaw hindi ka naman hindi ka pa sa halip na ma-appreciate yung ginagawa mo, hindi na-appreciate, okay lang yun. Tanggapin natin na may pagtitiis. Bakit? Kasi kalugod-lugod naman sa Diyos Kahit hindi naman maging kalugod-lugod sa tao, kung kalugod-lugod naman sa Diyos, okay lang yun. Tanggapin natin na may pagtitiis sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain, hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili
doon sa humahatol ng matuwid. Amen. Kung ikaw ibahatol mo, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Mm. Ngayon, ikaw naman, hindi mo naman ginawa ng mula sa puso. Pagkatapos, pinuri ka naman ng mga balintuna ang kaisipan. Tumanggap ka na ng ganti mo. Kanino? Sa kanila, sa tao. Natatapos ba doon? Hindi. Bakit? Kasi, sa tao yun kapatid na Rodel. Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Kanino? Sa tao. Yung ganti sa Diyos. Siya ang tagapagbigay ng ganti, ang Diyos. Siya talaga yung tagapagbigay ng ganti Hindi ba, Brad Rodel? Opo. Siya talaga yung tagapagbigay ng ganti kasi siya yung tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya yung makapagliligtas, makapagwawasak. Kaya siya talaga ang tagapagbigay ganti. May gumanti sa'yo ng iba. Yung iginanti sa'yo hindi naman karapat dapat na ganti. Don't worry. Be happy. Be happy. Bakit? Sapagkat yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Kung mabuti ang ginagawa mo, ngayon, kung ginantihan ka naman ng palagay mo, kaaya-ayat, magandang ganti para sa'yo. Sa ginawa mo naman na hindi naman mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, hanggang doon na lang yung ganti mo na yon. Opo. At intayin mo yung tunay na ganti. Di ba? Amen. At makikita mo. So anong ibig sabihin, kapatid na Rodel? Kung ginagawa mula sa puso, ang Diyos ang nakakakita ng puso, ang Diyos ang kausap mo. Ang Diyos ang tagapagbigay ng ganti. At hindi mo pwedeng sabihin, ginagawa mo mula sa puso kung walang pananampalataya. Amen. Diba, kapatid na Rodel? Opo. Sana may nadagdag sa'yo. Hindi na ako makatawid dun sa isang kasunod. Dito muna tayo. May nadagdag ba sa'yo, Brad Rodel? Ay, opo, kuya. Maraming salamat po sa Diyos. Nung tinatanong niyo po ako kanina, paano mong masasabi naman na ginagawa mong mula sa puso yung kalooban ng Diyos? Yung binabanggit po ni Brad Josel kanina, yun din ang naiisip ko lang na isasagot Paano mo nga bang patutunayan pa ito? Pero nung basahin niyo po yung nasa Hebreo 11:6, sabi ko, oo nga, nung banggitin niyo Hebreo 11:6, hindi ko pa naiisip nung di ko binabasa. Pero nung basahin ko na, nakita ko awa ng Panginoon, kuya, yung pagtuturo talaga ng Panginoon. Para masabi mong ginagawa mong mula sa puso yung kalooban ng Diyos, dapat ginagawa mong may pananampalataya. Kasi doon sa Efeso 6:6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Kasi pagka maglilingkod ka, makikita ka ng tao, pero nakikita ka rin ng Diyos. So, dalawang klase ng paningin ang pwedeng makatingin sa'yo sa ginagawa mo. Kaya ang bilin ng apostol na si Pablo, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, na ang ibig mong bigyan ng kaluguran, yung paningin ng mga tao. Mapapalugod mo yung tao sa ganung paraan. Hindi ganun dapat ang maging paglilingkod natin. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Paano? Kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo. Ito naman, ang gagawin mo dapat, paglilingkod kay Kristo. Kasi gaya ng mga alipin ni Kristo So, gagawa ka para mapalugod mo ang Panginoong pinaglilingkuran mo. Paano yon? Na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Nung tinanong niyo po kami, ano ba ang dito? Makikita mo dito? Ang maliwanag pong makikita mo dito, yung paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, paglilingkod yon na hindi ginagawang mula sa puso.
Kung may gumagawa ng mula sa puso ng kalooban ng Diyos, meron gumagawa ng kalooban din ng Diyos sa paningin ng tao, pero hindi mula sa puso. So dalawang paggawa ito. Paggawa na mula sa puso, ito yung paggawa ng mga alipin ni Kristo, na ang ibig mapalugod, pangunahin ay ang Diyos. Kasi napansin ko rin yung punto kanina sa 8:21 po ng Ikalawang Korintong sinasabi ni Pablo, iniisipan wika namin ang mga bagay na kapuri-puri. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. So, ang priority mo na dapat na bigyan ng kaluguran sa paglilingkod mo, yung paningin ng Panginoon. Doon ka dapat nakaprioritize. Yun ang unang-una dapat na isipin mong paggagawa ka ng anumang bagay, kapuri-puri sa paningin ng Panginoon. Pero hindi lang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Yun yung klase ng dapat na maging paggawa. Paggagawa tayo, dapat iisipin natin yung kapuri-puri unang-una sa Diyos. Pero may konsiderasyon din tayo sa tao. Dapat kapuri-puri din sa paningin ng mga tao yung ginagawa mong kapuri-puri sa paningin ng Panginoon. Pero merong pwedeng pangyayari na ang gagawin talaga, ang gusto lang mapalugod, yung paningin ng mga tao. Yun yung sinasabi ni Pablo na hindi dapat nating ginagawa kung tayo mga alipin tayo ni Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Yun ang intensyon mo, mapalugod mo yung mga tao. Paglilingkod sa paningin ng tao, pwedeng makuha mo yon, mapalugod mo ang mga tao. May iba pang nakatingin na yun ang priority mo nga na dapat na mapalugod. Nakikita niya, yung paggawa mo, para lang sa paningin ng tao hindi naman sa paningin niya Paanong nangyaring nagkaganon? Kasi hindi mo ginagawang mula sa puso yung kalooban ng Diyos. Kaya para masabing hindi paglilingkod sa paningin ng tao lang, para bigyang lugod lang ang tao, dapat maglingkod tayo kay Kristo, gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. So hindi paglilingkod sa paningin, kundi paglilingkod kay Kristo. Paano mong masasabi naman na ginagawa mo mula sa puso ang kalooban ng Diyos dahil ang paglilingkod na ginagawa mo, paglilingkod kay Kristo para bigyang lugod ang Panginoon at hindi lang ang mga tao? Paano mo masasabi yun na ginagawa mo mula sa puso? Yun nga yung sagot namin pareho ni Brad Josel. Siya pinasagot ang sagot niya, basta ginagawa mo tao sa puso, yun. Hindi pakitang tao lang. Tama naman po yun pero ano yung exact talagang sagot doon? Para masabi mo ang ginagawa mo mula sa puso, paglilingkod kay Kristo sa Panginoon, bigyang lugod ang paningin ng Panginoon. Ang ganda ng sitas, lagi nating binabasa Sabi ni Pablo, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos? Kung may pananampalataya, paano paggawa yung paggawang mula sa puso na makapagbibigay lugod sa Diyos? Paggawa po yon ng may pananampalataya. Kaya pagkagagawa tayo, walang pananampalataya ang paggawa, hindi po paggawang mula sa puso yon. Maliwanag po yun, kuya. Never kong napagdugtong ang Efeso 6:6 at Hebreo 11:6. Mga kapatid, pero magkadugtong. Para mapalugod mo ang Diyos at hindi ang paglilingkod mo'y sa paningin lang ng tao at pagbibigay lugod sa tao, kundi pagbibigay lugod sa Diyos, gawin mong mula sa puso yung kalooban ng Diyos. Paano mong gagawin? Gawin mong may pananampalataya. Dahil pag walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Para makalugod sa Diyos, gawin mo sa pananampalataya yung kalooban ng Diyos. Yun yung paggawa ng mula sa puso, mga kapatid. Ngayon, dun sa paggawa mo, sabi ng Santiago 4:12, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Ang makapagliligtas at makapagwawasak. Sa makatwid bagay, ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Meron bang humahatol sa kapwa?
Meron po talaga. Mga kapatid, humahatol sa kapwa. Ano po, kagaya nun. Ang ginawa pagpapaimbabaw, panpakitang tao, kung nakita ng mga tao, nalugod yung paningin ng tao, pinuri siya. Nung purihin ka ba, yun na ba yun? O tinanggap mo na yung ganti mo sa tao. May pagganti ang Diyos eh. Ang talagang final na at justice na ganti, yung pagganti ng Diyos. Kasi sabi ni Pablo kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti. Di ba? Sa mga sa kanya'y nagsisihanap, ang talagang final na tagapagbigay ganti, ang Diyos. Pero may ganti din ng tao Mga kapatid, kaya yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yung mapagpaimbabaw, nananalangin para magpakitang tao, tinanggap na nilang sa kanila ganti. Anong ganti? Ganti sa mga tao. Pinuri sila pero tapos na ba doon? Hintayin mo ang ganti ng Diyos na nakakakita ng puso mo. Paano mo ginawa yung ginawa mo? Ginawa mo bang mula sa puso? Ginawa mo bang may pananampalataya? Hindi. Ginawa mo sa pagpapaimbabaw o gagantihin ka ng Diyos. Maghintay ka. Tinanggap mo yung ganti mo sa mga tao. Kasi yung tao naman, hanggang dito lang naman po yan Gumawa ka ng mabuti, hindi ka pinuri. For whatever reason, galit sa'yo, winawasak ka pa. O mawawasak ka lang naman. Doon sa mga maniniwala sa Kanya, pero sa Diyos, mawawasak ka ba niya? Hindi niya magagawa yon. Hanggang doon lang naman kahit patayin ka pa dahil ang hatol niya dapat kang patayin Pinatay ka pa. Pagkatapos nun, anong magagawa? Maibubulid ba ang kaluluwa mo sa impyerno? Wala na, hanggang doon na lang Mga kapatid ganun din naman. Halimbawa, talagang ang hatol na matwid. Gumawa ng karumal-dumal na krimen. Talagang nung panahong may dun sa mga bansa na mayroon pang capital punishment, karapat dapat ikasa kamatayan o pinatay. Kasi talagang karumal-dumal lang mga pinagagawa pagkatapos nun, tapos na, naibigay na ba yung talagang justice dun sa tao? Hindi. Pagkatapos niyang mamatay nung katawan niya, maghihintay ka pa ng talagang hatol ng Diyos dun sa ginawa mong masama. Ganun po yun mga kapatid. Ano po? Kaya sa atin pong mga magkakapatid, talagang may pangyayaring gumagawa ka na nga ng mabuti, talagang ang ginagawa mo, kapuri-puri sa Diyos, kapuri-puri sa paningin ng mga tao. Kaya nga pinupuri naman ng mga tao. Mga kapatid na talagang hindi naman baligtad ang utak. Pero meron talaga, kahit mabuti na ang ginagawa mo, ipapalagay pang masama. Nakalagay sa Biblia yun Tinatawag nilang mabuti yung masama naman ay mabuti, yung dilim ay liwanag, yung liwanag ay dilim, yung matamis sa kanila, mapait, yung mapait naman ang matamis. Di baligtad talaga ang mga pag-iisip ng mga ganon, mga kapatid? Ma-encounter mo yun. Kaya doon pumapasok yung sinasabi ng apostol na si Pedro sa 2:19 ng Pedro. Ang sabi niya, sapagkat ito'y kalugod-lugod. O yan, pag nabanggit na natin ngayon yung kalugod-lugod, nabasa na natin, para maging kalugod-lugod, gawin mong mula sa puso. Gawin mo sa pananampalataya. Para maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ngayon, sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa budhing ukol sa Diyos, ay magtiis ang sino man ng kalumbayan na magbata ng di matwid. Di ba? Ano pala ito Kung meron kang budhing ukol sa Diyos, kalugod-lugod ito, magtiis ang sino man ng kalumbayan, magbata ng matwid. Bakit? Sapagkat anong kapurihan? Kapurihan nga, kung kayo nangagkakasala at kayo tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, may kapurihan ba yon? Sa Diyos may kapurihan ba yung gumagawa ka nga ng masama kaya ka tinatampal sa tao ganun din gumagawa ka ng masama kaya ka tinatampal Pero kung kayo'y gumagawa ng mabuti, sabi ng apostol na si Pedro, at kayo'y nagbabata. Bakit gumagawa ka ng mabuti nagbabata ka pa? Kasi minsan gumagawa ka na ng mabuti, uusigin ka pa. Imbis na mapalugod mo sila, yun nga sinasabi ni Kuya pakainin mo ng buong baka, hindi malalasahan. Masyadong malalim ang panlasa. Masyadong malalim ang kaligayahan, mga kapatid. Nangyayari talaga yon. Gumagawa ka na ng mabuti, nagbabata ka pa. Bakit? Hinahatulan yung ginagawa mong mabuti. Ang hatol hindi matwid Kaya nga biro mo, sabi ng Biblia, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Biro mo, kalugod-lugod sa Diyos.
Tapos sa'yo hindi. Sino ka ba? Di ba? Pero merong ganon mga kapatid. Gumagawa ka na ng kalugod-lugod sa Diyos, ano ka pa? Itatry ka pang wasakin. Di makakaranas ka ng kalumbayan, magbabata ka ng di matwid. Sabi ni Pedro, mga kapatid, ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Yun po ang kalugod-lugod talaga sa Diyos. Bakit? Abay, gumagawa ka na ng mabuti, nagbabata ka pa, itinutuloy mo pa, tinatanggap mong may pagtitiis, kalugod-lugod sa Diyos. Bakit kalugod-lugod sa Diyos? Yun kasi ang paggawa ng mula sa puso. Yun yung paggawa ng may pananampalataya. Purihin ka man ng tao o hindi, ang alam mo kasi, ang ibig mong bigyan ng kaluguran ay ang Diyos. Magtitiis ka, magtutuloy ka. Bakit? Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain, hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata, hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matwid. Ang Diyos yun, mga kapatid. Ang humahatol ng matwid, gumagawa ka ng mabuti. Ginagawa mong mula sa puso, ginagawa mong pananampalataya. Sa kabila nun, nagbabata ka pa rin dahil may mga gusto ka pa rin wasakin, gusto ka pa rin siraan ka ng puri, di ba? Kapuri-puri hindi pinupuri. Anong ginagawa? Sinisiraan ka pa ng puri. Tanggapin mong may pagtitiis, ipagkatiwala natin ng ating sarili doon sa humahatol ng matwid. Hindi hindi mabuti para sa iyo, hindi ka puri-puri para sa tao, hindi nakapuri-puri sa Diyos. Ang Diyos ang nakakakita ng ating mga puso. Kaya kung maglilingkod tayo, huwag sa paningin ng tao, maglingkod tayo. Sa paningin ng Diyos, maglingkod tayo sa Diyos. Ang pangunahing bigyan natin ng kaluguran ay ang Diyos. Dahil gantihin ka man ng tao, ano man ang iganti nila, ang final na ganti ang sa Diyos. Gumawa ka ng kalugod-lugod sa Diyos, kalugod-lugod sa paningin ng tao, nalugod yung tao. Pinuri ka ng tao, may tinanggap kang ganti sa tao, pero hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalagang ganting dapat nating matanggap yung ganti nung humahatol ng matwid. Yun po ang Diyos, kuya. Kaya napakagandang bagay po nito na ating naintindihan at nagmarka talaga yun sa isip ko. Para masabi mong ginagawa mo mula sa puso ang kalooban ng Diyos at ito'y maging kalugod-lugod sa kanyang paningin, gawin po nating may pananampalataya. At kung ginagawa nating may pananampalataya, wala nang problema kung purihin ka o hindi ng tao na nakakakita. Ang mahalaga yung nakakagawa ka ng kapuri-puri sa paningin ng Diyos at dahil doon, tatanggapin mo ng may pagtitiis yun. Magpapatuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Yun po kuya, salamat ng marami sa Diyos. Doon natin ipagkatiwala ang ating mga sarili sa humahatol ng matwid. Sana po ay naintindihan natin ang mga puntong ito, mga kapatid. Mananatili pa rin sa Diyos na humahatol ng matwid ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kaming mga magkakapatid sa lahat ng kabutihang sa tuwina ay ipinararamdam mo po sa aming mga kaliitan ang kapalarang nasumpungan namin, Ama, sa buhay na ito, ang matuto po kami ng iyong banal na kalooban upang ang buhay na ipinagkaloob mo sa amin, magamit namin, magugol, nakasang-ayon ng iyong banal na kalooban
Salamat po sa pagkatuto sa lahat ng karunungang amin pong napagsasalu-saluhang mga magkakapatid. Sana, Ama, huwag naming mabigo ang iyong kalooban sa aming lahat na makapaglingkod po kami, magamit namin ang aming mga sarili ng marapat sa iyong paningin upang kung darating man po ang panahon na kami ay haharap na sa iyong banal na harapan, ay maging karapat dapat kami sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Lagi kaming humihingi ng awa at tawad sa iyo, Ama, sa mga nagiging pagkukulang at pagkakamali namin. Nagpatawad na po kami sa mga nagkulang sa amin. Samahan mo kami, patnubayan. Bigyan mo po palagi ng matatag na puso't pananampalataya, pagnanasa na maipagpatuloy namin ang aming mga paggawa. Gaano man po ang mga hadlang at mga kababagsakan ng pananampalataya. Sa tulong mo po, Panginoon, magpapatuloy kami. Huwag mo lamang po kaming iiwanan. Sana'y basbasan mo po ang lahat ng iyong mga anak. Bawat isa sa amin merong mga daig sa kalooban na gusto naming ipaglambing sa iyo. Sa kamay mo, aming inihahabili ng aming mga buhay at mga kapalaran. Maraming salamat po sa lahat ng iyong awa sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pag-iibig at basbas ng Diyos Amang sumasamang langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.